So ayan, gagawa tayo ng DIY electronics project na flip-flop circuit gamit yung NE555 na IC natin, kagaya nung sa video natin. So ayan, umpisahan natin. So ito yung parts na gagamitin natin. So gamit tayo dito ng NE555 na IC. Tapos gagamit din tayo dito ng 47 microfarad 25 volts na kapasitor. Tapos gagamit tayo dito ng 2mm na LED na kulay red. Tapos meron din tayo ditong 2mm na kulay blue na LED. Tapos meron tayong dalawang 10 kilo ohms na resistor. Yung kulay ng 10 kilo ohms na resistor, brown, black at saka orange po. Yan po yung kulay ng 10 kilo ohms na resistor. Tapos gamit tayo dito ng jumper wire natin. Ito yung jumper wire natin. Gagamitin natin sa input at saka sa pag-connect ng mga parts natin mamaya. So ayan, umpisahan natin. So ito yung NE555 na IC natin. So na-jumper ko na to, no? Yung connection ng pag-jumper natin, ito ilagay natin sa likod. So ayan, yung pin number 8 na connect sa pin number 4 ng IC natin. Ayan, pin number 8, number 4 na connect. Tapos yung pin number 2 na connect naman sa pin number 6. Ito tayo sa harap. Ito yung connection natin. So ito yung pin number 2 na connect sa pin number 6 natin. Ayan. Tapos yung pin number 8 na connect naman sa pin number 4 natin. Nice. Ayan, ito yung sa likod. Kaya napisa na natin paglagay ng mga parts natin. NE555 IC po yung gamit natin dito. So ayan, ito yung unang ikabit natin. Yung unang 10 kilo ohms na resistor natin. Yung connection nito, yung isang paa ng resistor natin na connect sa pin number 8 ng IC natin. Yan, nakakonect na. Tapos sunod naman natin ito, yung pangalawang resistor natin ng 10 kilo ohms. Yung connection naman ito, yung isang paa ng 10 kilo ohms natin na resistor, na connect naman ito sa pin number 6 ng IC. Kaya i-connect lang natin. Connect natin sa pin number 6 ng IC. Tapos ipagdugtungin natin yung natirang paa ng 10 kilo ohms natin na resistor. Ipagdugtungin natin.
yung kabilaan na natira na paa na resistor natin, pagdugtong natin. So ayan, isunod natin yung jumper wire natin. Yung connection ng jumper wire naman natin, na-connect naman yan sa pin number 7 ng IC natin. Tapos yung dulo ng jumper wire natin, na-connect yan sa pinagdugtong natin kanina na 10 kilo ohms na dalawang resistor natin. Yan, i-connect natin sa 10 kilo ohms natin na resistor na pinagdugtong natin kanina, yung dulo ng jumper wire natin. So yan, ito na yung circuit natin. Natapos na natin yung sa kabila, yung sa kabilang side naman. Tapos yung susunod na ikabit natin dito yung jumper wire natin. Yung jumper wire natin, nakakonect yan sa pin number 3 ng IC natin. So yan, nakakonect na. Tapos yung kasunod natin i-connect dito yung capacitor natin na 47 microfarad 25 volts na capacitor natin. Tapos yung connection naman ng capacitor natin, yung positive side ng capacitor, makakonect yan sa pin number 2 ng IC natin. Tapos yung negative side naman ng capacitor natin, nakakonect yan sa pin number 1 natin ng IC. So ayan, nakonect na natin. Tapos ito yung kulay red na LED natin na 2mm. Tapos ito naman yung kulay blue na LED natin na 2mm. Tapos pagdugtungin natin, yung negative side ng kulay red na LED natin, na-connect yan sa positive side ng kulay blue na LED natin. So yan, na-connect na natin. Ayan. So ito yung connection niya. Yung negative ng red na LED. Ayan, negative. Na-connect yan sa positive ng blue natin na LED. Magka-connect po yung dalawa. Tapos ito yung natira, positive ng red at saka negative ng blue na LED natin. So yan, i-connect na natin. So yan ang connection natin. Yung galing sa pin number 3 natin, nakakonect yan sa pagitan ng positive at negative ng red at blue natin na LED. So yan, nakakonect na. Tapos yung kasunod natin i-connect, ito yung jumper wire natin. Yung connection ng jumper wire natin, yung isang connection na connect sa red na LED natin.
positive side. At saka yung dulo ng jumper wire nakakonect yan sa pin number 8 at saka sa resistor natin na 10 kilo ohms. Tapos ito yung kasunod natin. Yung negative side naman ng kulay blue na LED, dito natin i-jump yung jumper wire natin. Ayan, hinangin lang. So yan. Tapos yung dulo ng jumper wire natin, nakakonect naman yan sa pin number 1 at saka sa negative side ng kapasitor natin. So ayan, kumpleto na yung circuit natin. I-connect na lang natin dito yung ano natin, yung jumper wire natin para sa input. So ito yung unang i-connect natin, yung positive input, naka-connect yan sa pin number 8. Ayan. Tapos yung negative naman input natin, naka-connect naman yan sa pin number 1 natin. So ayan, nakumpleto na natin yung circuit natin, ready to testing na lang. Tapos ito yung gagamitin natin na input voltage, yung 18650 na battery na may nominal voltage na 3.7 volts. So yan, try natin i-check yung voltage. So, i-connect natin yung positive sa positive terminal at saka sa negative terminal naman. So yan, check natin yung voltage. Connect natin yung positive at saka sa negative prob natin. Ayan, ayan. Ito yung voltage natin, 3.9 volts DC. Yan yung gamitin natin na input voltage mamaya sa DIY electronics project na flip-flop circuit natin. So ayan, i-connect na natin. I-connect na natin yung positive input sa positive natin. So i-connect na natin. Tapos i-connect naman natin yung negative natin sa negative input natin. So ayan, magana na yung flip-flop circuit natin gamit yung NE555 na IC natin. So ayan, magana yung circuit natin. Try ko yung i-off yung ilaw natin para makita talaga na nag flip-flop yung LED natin. So ayan. So yan po yung DIY na electronics project natin na flip-flop circuit gamit yung NE555 na IC natin.